Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak na isang lalaki, at tatawagin nitong Emmanuel, ang kahulugan kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinindihan na natin ang ika-4 na kandila ng Advent Treat. So, 4 na yung may sindi, no? Ibig sabihin, nangangamoy Pasko na. Ilang tulog na lamang po at Pasko na ng pagsilang. Handa na ba tayo? Magdiwang. Isisilang na ba si Jesus sa ating mga puso, no? Kasi hindi na naman siya isisilang sa sabsaban. Yun ay minsan lang nangyari, minsan lamang siya nagatawang tao at hindi rin mauulit. Subalit, nais ng Panginoon na siya isilang sa ating puso, no? Sa ating buhay, sa ating pamayanan. Sa mga kapatid, palagi ko napansin ninyo ng ating ebanghelyo ay ebanghelyo din natin 2 nights ago, no? Or 2 days ago. Kasi iba po kasi yung series ng pagbasa sa weekdays, iba rin yung series ng pagbasa pag Sunday, no? Kaya nagkakaroon ng duplication. Well, anyway, mahalagang ebanghelyong ito, kaya pagnilayan nating muli, na? Pero this time talagang focus tayo muna kay Jose, na? Kay Jose. Mga kapatid, kung paanong si Maria, sa simula pa ng panahon, siya'y pinili na at itinakda na ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao, may lalaki rin na pinili ang Diyos na siyang tatayong ama-amahan ng isisilang ni Maria at tatayo ring asawa ni Maria. No? Alam niyo po kasi, ang community ng mga Hudyo ay very patriarchal, no? Nakasentro sa tatay. Sa tatay umiikot ang pamilya. Hindi pwedeng walang tatay. Alam niyo kung bakit? Kasi noong mga panahon yon, lalaki lamang po ang pwede magtrabaho. Ang mga babae talagang housewife. Hindi pwedeng magtrabaho. Kaya hindi mabubuhay ang babae pag walang lalaki. Dahil lalaki lang ang pwede magtrabaho. Patriarchal. At madalas, lalaki lamang talaga yung may formal na pag-aaral. Kaya lalaki din ang nagtuturo sa kanyang mga anak. No? Hindi katulad sa atin, madalas mga nanay nagtuturo sa mga anak. Sa kanila, patriarchal society, lalaki talaga ang may formal na pag-aaral. Mga tatay nagtuturo sa kanilang mga anak. At alam niyo ba, isa ring sa kakaibang katangian, ang mga Hudyo, ang mga lalaki sa maging Middle East countries, I would say, sila ay very touchy. Sa atin kasi sa Asia, ang lalaki ay medyo distance or aloof, no? Physically. Pero sila sa mga Middle East countries, sila yung mga touchy, sila yung mga physically expressive. Kaya makikita niyo po sa kanila talagang lalaki sa lalaki nagbebeso-beso. Lalaki sa lalaki, they kiss each other sa cheeks, no? Ganun eh. It's part of the culture, no? Very very touchy, very physical, malalambing, mga lalaki yung malalambing. Ganun ang kanilang ang kanilang kultura. Kaya nga po
nakasentro talaga ang pamilya sa tatay. Kaya nga very appropriate na ang image of God is the image of a father. They can understand that. No? They can understand that. Na the father is God is a good father, a provider, a protector. So madali ang maunawaan nila kasi yan ang karanasin nila. Kasi ang kalang pamilya ay very patriarchal, nakasentro sa tatay. Okay? Kaya nga, pumili ang Diyos ng isang lalaking tatay yung tatay. At ang pinili nga ng Diyos ay si Jose. Ano bang katangian ang nakita ng Diyos kay Jose? Sabi sa Ebanghelyo, siyang isang taong matuwid at may takot sa Diyos. Isang taong matuwid. Very righteous. No? Isang taong matuwid at may takot sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, no? Especially the single ladies who are here, pag humahanap ba kayo ng lalaki, meron bang ganong quality na kayo hinahanap? Isang taong matuwid at may takot sa Diyos, no? Mahalaga yun, di ba? Isang taong matuwid at may takot sa Diyos. Kaya nga si Jose ay naging madali para sa kanya na ibigay ang kanyang sarili nang malaman niya kung ano yung plano ng Diyos para kay Maria at sa kanyang sanggol na dinadala. Ikalawang katangian kung bakit napili ng Diyos itong si Jose ay may hanap buhay. Isang karpintero. Sabi nga ng mga ibang Bible scholar, hindi lang siya ordinaryong karpintero. Siya ay isang artisan, isang craftsman, isang mahusay na hindi lamang limited sa woodworks, kundi sa iba pang gawain sa bahay. Kaya siya may hanap buhay. Mahalaga yun eh. Mahalaga yun. Sabi ko nga kanina, lalaki lang ang pwede magtrabaho. Lalaki lamang may income. Lalaki lang ang pwedeng kumita. So itong si Jose may hanap buhay, magagawa nitong buhayin ang kanyang mag-ina. At pangatlo, sa katangian ni Jose, kung bakit siya napili ng Diyos, siya kasi ay galing sa bloodline ni Abraham hanggang kay David, no? Hindi nga ba nangako ang Diyos kay Abraham, gayon din kay David, na sa kanyang lahi, manggagaling ang Mesiyas. At si Jose ay nabibilang sa lahi ni Abraham at ni Haring David. Kaya nga, dahil kay Jose, naganap ang pangako ng Diyos kay Abraham, pangako ng Diyos kay David. Dahil sa kanyang pagtindig upang akuin ang pagiging ama nitong si Jesus legally, no? Itong Mesiyas ay isinilang sa kanyang lahi, no? Natupad ang pangako ng Diyos sa pamagitan nitong si Jose. Okay? So yun ang mga katangian na napili ng Diyos kay Jose. Kaya nga mga kapatid, sakaling meron dito mga single ladies na, for all singles, no, na naririto, ano ba ang sekreto ng isang matibay na pagsasama bilang mag-asawa? So yun ang ating pagnilayan. At tingnan natin, let us try to learn from the example of the couple, Mary and Joseph. Na? Makikita natin mga kapatid, si Jose at si Maria, sa totoo lang hindi naman sila nagligawan. Hindi. Kasi noong mga panahon yon, hindi pa uso ang ligawan. Kasi noong mga panahon yon, lalo sa kultura nila, ang mga babae, pag nasa public, sama-sama yan, mga babae. Mga lalaki sama-sama. Hindi sila pwedeng magminggel. Kaya paano ka makakakita ng jojowain mo? Paano ka makakita ng magiging jowa mo? Paano mo makakakilala? Wala kang opportunity na tumingle with the opposite sex. Diba? Kaya alam niyo, ang ginagawa noon ng mga panahon yon, kapag ang isang magulang ay may anak na babae, bata pa lamang, inihahanap na nila ng pwedeng mapangasawa balang araw, no? So nangyayari, kasunduan na lamang ng mga magulang.
So yun yung first stage, kasunduan. At kapag ang batang babae ay nagre-regla na, usually mga 14 to 16, no, ay ipinapakasal na. Kaya nga si Maria, sabi ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan, maaring si Maria daw ay age 14 to 16 nang ito'y nag-asawa. That time, normal yun, no? 14 to 16. Kasi sa kanila, ang legal age ay 14. Yun ang legal age sa kanila eh. Legal. No? Legal age 14. So, ganun din sa babae, no? 14 to 16, pwede na yung mag-asawa sa kanila. So, ganun ang kanilang kultura sa kalampanahon. So, yon. Second stage ng kanilang marriage ay, kung sa atin tinatawag nating pamamanhikan, di ba? Doon lang nagkikilala yung lalaki at babae, doon lang. Bagamat sila naireto na ng mga bata pa, doon lang sila nagkikilala. At pagdating doon sa second stage na yon, yung pamamanhikan, ang tawag nila ay betrothal, doon lamang nalalaman na ng buong sambayanan na sila ikakasal. So, tingin na ng sambayanan sila mag-asawa na. Okay? At ang pangatlo nga, yun yung pinaka-marriage, formal marriage rights. At sabi sa Ebanghelyo, nangyari ang pagtawag kay Maria o pagpapakilala ng Anghel Gabriel kay Maria, dun sa after the second stage, nakatakda na silang ikasal. Alam na ng buong sambayanan na sila ikakasal. Alam na yan. At alam niyo kapag isang babae ay natagpo ang nagdadalang tao, gayong siya'y nakatakda ng ikasal, iisipin ng tao na siya ay nakiapid. No? Kung siya'y nagdalang tao na hindi naman kagagawa ng kanyang mapapangasawa. So, iisipin ng mga tao siya'y nakiapid. At noong mga panahon yun, napakahigpit ng batas ni Moises sa mga nakikiapid. Ika'y dadalhin sa liwasan na doon, babatuhin ka hanggat ika'y mamatay. So, death by stoning, no? Dahil nakiapid ka. At sabi nga sa Ebanghelyo, itong si Jose ay isang taong matuwid na ayaw naman niyang ilagay sa kahihiyan itong si Maria at ayaw naman niyang ilagay sa panganib. Kaya nagpasa na lamang si Jose na si Maria ay bigyan na lamang ng kasulatan na binabaliwala na nila ang kanilang kasunduan. Subalit bago niya ito isagawa, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel upang sabihin kay Jose, Jose, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. Sapagkat siya'y naglihi, lalang na Espiritu Santo. Kaya ang kanyang isisilang ay anak ng Diyos. Na? So mga kapatid, sa ating ebanghelyong sinulat ni Mateo, ano bang pinupunto dito ni Mateo? No? Nais lamang tumbukin dito ni Mateo na ang sanggol na isisilang ni Maria ay hindi ordinaryong bata, hindi ordinaryong tao. Siya'y lalang na Espiritu Santo, hindi siya bunga ng pagtatalik ng lalaki at babae. Ibig lamang sabihin ni Mateo, ang sanggol na isisilang ni Maria, isang tunay na Diyos, dahil lalang Espiritu Santo, anak ng Diyos. At the same time, siya ay tunay na tao, flesh and blood of Mary. 9 na buwan na pinagdalang tao ni Maria, no? Flesh and blood of Mary. Kaya nga po ang sanggol na kanyang sisilang ay tunay na Diyos at the same time tunay na tao. Yun po. At sinabi pa nga, just to emphasize na talagang virgin birth ito, sabi ni Mateo, siya hindi ginalaw. Hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang ito'y isilang ang kanyang anak. Para lamang sabihin na talagang ito ay virgin birth na talagang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang naging dahilan. No? So yun, mga kapatid, balikan natin, ano ba ang sekreto ng isang matibay na pagsasama, no? Well, let me name just 3, no? Ang una ay, ito ay not based on my experience, wala naman akong asawa, ako'y pari. Pero based on my experience as a family counselor, as a marriage counselor. Ako'y 34 years ng pari. So more or less, meron na akong experience. Una, nakita ko, sikreto ng matibay na pagsasama, maturity. Kasi madalas, kaya mahina ang fondasyon ng mga
nagpapakasal, immature. Alam niyo mga kapatid, maturity has nothing to do with age. May mga taong 40, 40 plus, immature pa. Meron namang mga bata pa, mature na. No, halimbawa, si Mary, 14 years old, no? 14, 16. Isipin natin, ako, dalagipta pa iyan. Pero sabi ko nga, maturity has nothing to do with age. No? Si Maria ay, how can you say that the person is mature enough? Handang pangatawanan ang kanyang pananagutan. Handa niyang harapin ang kanyang problema. That's the sign. Ang isang taong immature, takot. A person who is immature will run away from problems. Kaya nga, di ba, may mga lalaking nakabuntis na takot, nawala. Iniwang ka. Iiwanan ka. Yun ang sign ng immaturity. Iiwanan ka. Pag may problema na, iiwanan ka na. Hindi ganun ang taong may maturity. Ang mature, isang taong mature ay handa niyang harapin, head on. Handa niya talagang harapin ang kanyang problema. Ang mga challenges ng buhay, handa niyang harapin. Hindi niya ito tatakbuhan. Kita niyo si Maria, age 14 to 16, very young. Pero alam naman natin, di ba, buong buhay niya, so many pains and suffering, kasabay ng pain and suffering ni Jesus. Sumuko ba si Mary? No. Ganon din itong si Jose. No? Hindi niya iniwan ang kanyang mag-ina. Aba, ikaw kaya ang tumayong tatay, ikaw kaya ang tumayo na asawa, tapos hindi naman kayo nagtatalik? Kaya mo ba yon? Kaya pareho silang virgin eh. No? Bagamat hindi naman isinilang na birhen, hindi naman nabanggit na siya iningatan na simula pa, hindi gano'n. No? Pero pareho silang nabuhay mag-asawa na virgin. No? Dahil sa, they gave up that privilege of a couple. No? So yon, kaya nga po mga kapatid, no? At pangalawang katangian, siyempre, stability. Kailangan talaga may hanap buhay ang lalaki. May source of income. No? Kasi madalas, kaya nagiging weak ang marriage, walang ipapakain yung lalaki sa pamilya niya. Di ba? Walang ipapakain. Wala nga trabaho, dadalhin pa sa pamilya. Wala na nga siyang trabaho, magdadagdag pa ng pasanin sa kanyang pamilya. Kasi nga walang trabaho. Pangatlo, sabi nila, compatibility daw. Ang sabi ko, more than compatibility, mas mahalaga yung complementarity. Yung compatibility, yung you have the same likes and dislikes. Yon, pareho kayong beauty and handsome. More than that, mas mahalaga yung complementarity. Kasi you are two different individuals. No? Nag-aasawa kayo, magkaiba talaga kayo. You are two different individuals. And yet, you do not see your differences as a problem. Rather, you see your differences as something that will merge you. Parang, yung kaya mo sabihin na, you make my life complete. At sasabihin naman sa yung partner mo, you also make my life complete. No? So together, matibay. Kasi you make each other complete. Amen? Hopefully we have learned something, and hopefully we were inspired by the love of Mary and Joseph. Tumayo tayo. Sumasampalataya ako